Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Payang Pinas. Ngunit bagong lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre huwag mong kakalimutan na mag-subscribe muna, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At syempre, maraming salamat na rin po sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. Huwag na huwag rin din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos upang maging aware din ng ibang tao sa kung anong nangyayari sa ating bansa. At kung mayroon ka naman pong opinion or di kaya hinaing, ang ating comment section po ay bukas para sa inyong mga saloobin. Laging tandaan, bilang residente ng bansang Pilipinas, ang ating opinion ay dapat marinig at mapakinggan. Ito na nga mga kaibigan, atin nang panoorin ang kabuuan ng video. Ang tingin ang nakikita ng ating mga kababayan dito kay Vice President Sara Duterte isa sa mga personalidad niya ano siya matapang. Ayan, palakpakan ho natin. Matapang, kitang-kita naman ng mga kababayan ha. Lahat na lang ho ng opisyal ng pamahalaan binabanatan siya pero talagang tuloy-tuloy pa rin ho at talagang yung prinsipyo niya, yung mga tinayuan niya at pinangako niya noong panahon ng kampanya pinipilit niya ho nga to pa rin ngayong mga panahon na to. Ano pa ho ba itong mga traits nitong si VP Sara? O kung yung concern for Filipinos nitong si Marcos Jr. 25 lang, yung kay Vice President Sara Duterte 31 ho. Ganun ho, marami ho ang nakakakita sa ating mga kababayan na itong si Vice President Sara Duterte talagang concern, walang kaplastikan na concern sa ating mga kababayan. Yan ho, si Vice President Sara Duterte. At love for the Philippines, meron ho siyang 30 points. Ito naman nung si Marcos Jr., 25 points. Ibig sabihin, talagang nakikita ng ating mga kababayan yung sinseridad ng pagmamahal nitong si Vice President Sara Duterte sa ating bansa. Kaya naman, palakpakan para dito kay Vice President Sara Duterte. Sunod na lang ho natin mamaya sa susunod na video itong si Tambalus Ross, yaang si Chis Escudero at saka si Alexander Gasmundo, Chief Justice. Ang sumunod ho dyan, responsible fulfills sworn duties, 25. Responsible, 19 lang ho yun. Ibig sabihin, irresponsable. Irresponsable itong si Marcos Jr. kasi naka-19 lang siya. Si Vice President Sara Duterte, 25. Talagang nakikita ng mga kababayan natin na itong alin na to, yung kung ano ang kanyang pinanumpaan nung panahon ng kampanya, nung nahalal siya bilang Pangulo ng ating bansa, talagang sinusubukan niya kung tuparin yung kanyang mga pinangako na, yung kanyang duties, yung kanyang trabaho bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Tapos sincerity, authenticity. Ilan ba yung sincerity? Ay naku, matindi ho ito. Sincerity, authenticity, 15%. Ibig sabihin, hindi ho siya sincere at yung ipinapakita nitong si Marcos Jr., hindi nakikita ng ating mga kababayan yung sincerity dito kay Decisiveness, 24%. Ay, 24, ito 18. Uphold the law, 23. Approachable, 22. Ilan ang Nako, dito kay Marcos Jr., mga kababayan. Walang approachable. Approachable 22 hindi mo naman ma-approach yan Yang ano na yan, yayain mong magpulburon, malamang sasama yan, pero yung magiging approachable siya sa masa, hindi ko kasi pang masa yan Selflessness. No, matindi talaga tong si Vice President Sara Duterte. Ito, duwag ho kasi to. Tingnan nyo naman, yung brave niya 17 lamang. Habang itong kay Vice President Sara Duterte, talagang ang namayagpag ho sa kanyang trait, sa kanyang mga karakter, yung personality niya, uh, kung anong meron siya, yung pagiging matapang. At dahil dyan, palakpakan ho tayo. Ayun na nga mga kababayan, dumako naman ho tayo. Mabilisan ho itong ano natin na to. Kumbaga, ika nga, ano tayo, update quickie ho tayo. Nagsalita na ho. Naku, itong si Madam Gloria Macapagal Arroyo, kaugnay dyan sa Joint Committee, murang pagkain, super committee. Ano super dito sa committee na to? Ito, pakinggan ho natin na sasabihin ni Gloria Macapagal dito sa hearing na to. Game, ito, pakinggan ho natin. Yo. Um, Thank you, Mr. Chair.
Congressman Biron mentioned one of the problems, which is that the farmers cannot, the beneficiaries of land reform Ano ho ito kasi pansin na ng mga kababayan natin na puro Quadcom, Duterte, Duterte, Duterte. Kaya gumawa ho sila ng gimmick dyan sa House of Representatives na kung saan tatalakayin ho nila murang pagkain, super committee. Anak ng takuan. Mga may saltik cannot talaga itong mga use to. their land for collateral. Since I was president, I was always working for this bill. In fact, when I was president, it already reached the bicameral conference committee. But my then Secretary of DAR, Rene Villa, who later became one of the highest 10, said that DAR is not pushing for it. So it kind of, I mean, there were other priorities in the legislative calendar, so it didn't, it stopped there. So when I became a congresswoman, I filed the bill again. The DAR Secretary De Los Reyes again opposed it in the committee hearing, so it did not pass again. But you see, now many years after, it's still a problem. So since this is since all our inquiries are supposed to be inquiries in aid of legislation, I think this discussion again shows that that kind of legislation is really important. So can we request that when this committee gives its committee report, it will include a committee bill to reintroduce the legislation that we've been working for all these decades. Thank you. Thank you. Siyempre, I also want to thank you as chairman of the Committee on Ways and Means because of your respect for inquiries in aid of legislation. Because I remember that I filed a resolution to inquire on why the Clark exporters, the Clark allocators were not, by the IRR, had a removal of their incentives. After which you worked on the Create More, which is the legislation resulting from that inquiry. So thank you, Mr. Chair, for your record of really bringing inquiries to legislation. Thank you. thank you, Mayor. Ito ho, sundan ho natin that rise to age, because when you allow or you wait for that rise to age, you incur more losses. So that's basic economics, eh. All right? So can you commit to this committee now that you're going to give us the 25 million bags? Yes, our president is recognized. Yes, Mr. Chair. I want to thank Congresswoman Green because she acknowledged that I was able to handle the Philippine situation during the global rice crisis in 2008. Anyways, that's why I think I'm in a good position to be able to say that I think it is a very sweeping accusation to say that the importers are the ones manipulating the rice, because the importers are price takers. And so whatever is the rice that they order and buy, especially during this time where there's a global rice crisis, there's a certain, we can really have a scientific guess of how much was their profit. But generally, in my experience, what they import is very close to what they sell to the wholesaler or the trader. So I don't think we can blame the importers per se only. There must be somebody else more guilty than them in the whole supply chain. Yun. Sa tingin nyo ho, sinong mas guilty sa ano yan? Sa yung wholesaler o yung mga smuggler na kaibigan ng administrasyon na to? Ayun na nga mga kababayan, rekta ho tayo. Hindi, tapusin natin to. Sasalita pa ba si Madam? Yeah, Mr. Chair, just a comment to Buwan. Yes, tama yung ang sinasabi ni Madam former President GMA. Pero during the initial investigation here, yung sa supply chain kasi ma'am, na-prove natin dito that most of the importers are also controlling the wholesale market.
Kasi sila mismo ang wholesaler. In fact, integrated yung merkado nila eh. Yung taga Mindanao, yung isa sa mga 7 billion cumulative revenue nila, yung matanda, soda, ano ba yun? Imagine mo, she's been doing the importation for the last 3 decades. Tapos, during the investigation, it was revealed na malaking wholesaler siya. Okay? And worse, she's also one of the biggest retailer. So, kontrolado nilang the whole supply chain. So, this is what is happening. This is a new phenomenon. And of course, they took advantage of the lowering of tariff by 20%. So, hindi talaga maiwasan na at some point may itatago talaga sila na dagdag na nakita nila when the tariffs were reduced. So ganun ang nangyari dito when we started the investigation. Mr. Thank you. Chair. Yes, Madam President, you're acknowledged. Yeah, you were talking about the Mindanao, whatever is the role of this Mindanao rice person. Are you talking about Bar Nuevo? No, Madam President, it was a different company. Because I was just, she's a Mindanao trader, and this morning, Congressman Salceda just said she's one of the better ones. So I'm glad that she's not the one you're talking about. Thank you. You wanted to add, yes, admin. I think from what I recall, Bar Nuevo is soda trade. Ayun yung, siya yung may-ari, si Mrs. Bar Nuevo. Yeah, Mr. Chair. Soda trade. Siya din yung may-ari. No, is she the one that we are referring to that If this is one and the same, we could that probably... is manipulating? That's what I want to know. We could look into the records if this is the same. The records say. Comsec, can we look at the records of the importers if this is one and the same? It's an importer. But what is being claimed here is that there is a Mindanao importer who is also a wholesaler, who is also a retailer. Ergo, you cannot avoid the conclusion that this Mindanao trader is guilty. So I just want to check whether it is indeed Mrs. Bar Nuevo, whom Congressman Salceda said earlier, but not in the session, not in the hearing, is one of the better ones. Comsec, could you check the records of the resource persons of all the large wholesalers? Actually, Mr. Chair, yung result ng ating hearings since last week, Pasensya na ho mga kababayan, medyo maingay ho talaga sa labas eh. Pero kasi party-party na, alam nyo naman no, pasensya na ho, ingay. Sobrang ingay, no. Papasayaw na nga dito. since we invited Grabe, the importers here, soda trade is only one of those who are engaged directly from importation to wholesaling and actual retail. Marami pa sila, ma'am, former President GMA, ang nag-admit dito that not only that soda trade, but other players in Bulacan and other parts of the Philippines admitted to the committee that they're also engaged in wholesaling and actual retail. Here, because you mentioned Mindanao trader. It's more than that, Madam President. We've also discussed during the last Quinta Committee that some of these large importers, wholesalers, traders have a monopoly until, I think, almost until the retail. So they have a monopoly in that supply chain. And I think there is an allegation that they are also the creditors to some of our farmers for the contract growing. Well, I'm not so sure who was able to give that allegation, or they were able to deduce that they could also act as creditors somewhere within the whole supply chain. Anyway, A very important point, Mr. Chair, because we may be putting our blame on the wrong party, and how will we solve this problem, especially in the immediate run? Are we going to raid the importers also, is that going to solve our problem before New Year? Right now, our problem is solving it before New Year. If we put the blame on the wrong parties, then we will go farther away from the solution. And I'm telling
this as someone who's been there, done that. Yung palakpakan ho natin itong si dating President Gloria Macapagal Arroyo. Nagkaroon din ho ng kahit paano nagkaroon ng may utak na nagsalita diyan sa mga committee hearing diyan sa House of Representatives. In fairness, mahusay ho yan. Pagdating sa ekonomiya, mahusay ho yung alin na yan, no? Kung si Salcedo na lang at itong si pangalan to, itong si Kimbo, ang itapat mo diyan sa alin na yan. Ako, tai-tai yung dalawa na yun. Ito ho, mga kababayan, mga general, nagsalita na ho kaugnay sa ginagawang panggigipit ng Quadcom dito kay dating PIDEA chief, itong si General Wilkins Villanueva. Pakinggan natin to sa ganang mamamayan. Game. Ayan. Nason puntahan nga natin itong ilang, kasi may naglabasan ngayon ng mga, gusto ba, itong pahayag ng mga general o yung survey? Yung say general mo na. General tayo. Oo. Opo. Kasi nga po, dito sa mga pagdinig ng Quadcom at sa mga investigasyon, ang isa sa mga marami talagang nag-react ay yung pagkakakontempt dito kay PIDEA Director General, retired PIDEA Director General Wilkins Villanueva. Alam mo ba, Jen, nung retired na siya ngayon, di ba? Nung active pa si General Wilkins, ay isa ito sa kilalang general, Jen. Yes. Lagi nababanggit yung pangalan niya kasi ang dami niyang accomplishment. Totoo. Diba? Kumbaga sa ituturing na the medal general to eh. Diba? Reporter ako niyan nung naging director ng PIDEA. Na-cover ko yan. At hindi lang sa PIDEA yan, di ba? May iba pa siyang pinamuno ang mga... Ang alam ko, pero ang inaabot ko siya talaga sa kanya, NCR, director ng PIDEA. NCR. Bago umakyat ng PIDEA chief. Alam ko, napunta pa siya ng Region 10 ng Cagayan de Oro. At talagang matunog ang pangalan niya, di ba? Kaya marami ang nagdamdam, lalo na yung mga nakakakilala sa kanya ng personal. Nung siya humarap sa Quadcom at doon ay parang tinrato siya na kung sinong tao lang. Dinuro-duro. Tapos meron ba mga nagpahayag talaga ng pagdaramdam dyan? Doon sa nakikita natin na mukhang mali talaga yung ginagawa dito kay General Wilkins. Unahin ko na po. Ito, pahayag ng mga retired general tungkol sa pag-contempt ng Quadcom kay ex-PIDEA Director General Wilkins Villanueva. Ito, naging hepe ito ng PNP, Nason. Retired General Diosdado Carlos. Si Jonard. Si Jonard Carlos, si Kaloy. Sabi niya, in the past days, we witnessed how an abusive former enemy of the state sinasabi natin. Turned party list representative accused of lying without presenting any evidence, a decorated anti-drug operator and public servant for over 38 years, cited him for contempt and wanted him detained. We cannot allow this to pass and let them continue to dishonor the men and women who selflessly and patriotically serve this country and the Filipino people. I support former PIDEA Director General Wilkins Villanueva in his honor, his life. Enough is enough. Yan. Signed, Jonard Carlos. Jonard Carlos. Retired PNP chief po ito. Ang matindi ng pahayag yun, sa mga nakalipas na araw na tunghayan natin ng abuso ng isang dating kalaban ng Estado. Ang tinutukoy si Congressman Paduano. Dahil si Paduano dati ay dating miyembro po ito ng Alex Bungkayaw Brigade. Nakahasang talagang at saka, lumalaban sa gobyerno. Hindi lang lumalaban, pero naman talaga sa tala na talagang nakapatay talaga ng sundalo at saka mga pulis. Sabi niya, yan noon pa, pero hindi yun ang pinag-uusapan di ba? Kundi yung kanyang ginawa na para bang pinalalabas mo na sinungaling yung dating general, di ba? Masakit yun dyan, ha? Yun na nga. Na ang isang general na
maraming ginawang achievement at accomplishment sa gobyerno, sa kanyang posisyon noon, ay palilitawin mong nanloloko, hindi ba? Yun ang nga. At hindi lang si Retired General Jonard Carlos Gen. Sino pa yan? Eto pa. Alam niyo mga kababayan, napakarami ho niyan, no? Kahit tayo bigla nagugulat na lang tayo pagka open natin ng social media, yung mga general talagang umaagos ang napakatinding suporta ng mga retired PMA graduate, retired men in uniform dito kay General Wilkins Villanueva. Kahit si Senator Bato de la Rosa, ano ho yan, dating chief PNP o ano pa ho siya, PMA graduate. Yung mga mista niya, anong class siya? Class 88, 89. Nagparating na rin ho ng suporta diyan kay General Wilkins Villanueva. Ganun ho katindi. At maganda ho yung nangyayari na yan. Kumbaga nagpa-pile up yan eh. Nagkakapatong-patong yung mga kabalbalan na ginagawa na yan ng administrasyon. Ngayon, pagka umabot na sa sukdulan, sino ba naman may pakanadyan sa TWADCOM na yan? Sino ang kumukonsinti sa mga ginagawa ni Paduano? Walang iba kung hindi ang Estado. Kaya kung hindi ko kondinahin ng mismong pamunahan ng House of Representatives yung mga ginagawa ng netong si Paduano, naku, maghahalo ho ang balat sa tinalupan pagka nagkataon. Ang PMA class of 1988. Ayan, Oo. Sa kanilang manifesto, sinasabi na, we stand firmly with him during this challenging time. Ito buong klase na mismo, buong klase. No? And believe that upholding justice in his case will strengthen public trust in the nation's democratic institution. Kasi parang lumilitaw nga doon na pagka sinabi ni Paduano, hindi mo na pwedeng kontrahin eh. Yun na ang katotohanan at dapat natanggapin, di ba? At pag kinontra mo, cite in contempt ka, ikukulong ka. Saan naman nakakita ng ganong klaseng demokrasya? Hindi ba? Medyo nagpanood-lubag-lubag. Ito si General Wilkins. Kunyari, hindi nila kinulong. Ikukulong daw nila by January pag presume na kanilang session eh. Kahit na. Ayun na nga. Pero sabihin na natin, cite in contempt, tapos sinabi mo na ang dahilan, nagsisinungaling. Yun ang mabigat doon, Jen. Yun ang nga. Sino kanya para sabihin mo nagsisinungaling ito? Asan yung ebidensya mo? Hindi ka naman nagpe-present ng mga batayan. Kasi may nagsisinungaling nga talaga siya. Di ba? At eto pa, Jen, ha? Hindi ko alam kung sino tong Fillmore Bondilles Escobar, ha? Sino ba ito? Escobar, parang retired general din ata yun, kung nagkakamali, no? Ang sabi niya, sa kanya namang statement, tandaan mo yan, ha? Honorable Paduano. Ba? Si Escobar po ito, ha? Elected government official ka lang. You are just vested with the borrowed power. There will come a time that the people will take back that power from you. Tama. We support Wilkins Villanueva. Gaya ngayon, Nelson, ito. Ayan yan, ito, General Fillmore Bondilles Escobar. Yan. Meron din pala ito. Meron pang isa eh. Actually, marami itong General Nelson. Mga iba, Colonel. Na, kasi hindi nila maubos maisip. Tapos ka ng PMA, isang prominenteng eskwelahan ng mga militar at general sa bansa. Hindi nila kasi pwedeng sabihin na, ay, ginaganyan-ganyan lang pala kami. Mga general na ho ito. Mga general na ho itong mga nagsasalita na to. Yung ipinakitang suporta ni Tambaluslos dito kay Paduano, naku, pati ikaw, Tambaluslos, naku, may kalalagyan ka sa mga general na to pagka nagkataon. Ako talaga titignan ko sa mata yung mga yan. Pagkakakatayin na sila kung sakaling magkaroon ng problema, titignan ho nating mata sa mata yung mga walang yung Tambaluslos na yan, naknanto ka. Pahirap po sila sa bayan ng Pilipino. Paano mo aayusin? Paano ka magiging presidente ng Pilipinas? Kung napakalit na distrito mo, di mo maayos-ayos. Ano ang exhibit A mo? Yung distrito mo? Diba? At ang masakit doon, Jen, sabihin mo na nahuli mo talaga ng sinungaling. Ito wala naman di ba? Totoo. Hinihinala mo lang at ang taliwas lang doon sa iniisip niya sinasabi niya.
i-contempt na dahil hindi nagsasabi ng totoo? Ilan lamang po sa nakita natin, pero alam ko marami pa eh. Hindi lang nakuha ng iba nating mga kasama rito. Ayun nga. Ang iba talaga mahahayap. Kumbaga Matindi na yung sinasabi. Hindi lang makapag-mura eh. Ay, matapang yan. Ito, matapang ito. So, itong Orlando de Leon. Yes. Anong sabi niya? I stand in support of Wilkins Villanueva and his Ano ho yan? Dating Brigadier General. Yan si Sir Orlando de Leon, dati yung Brigadier General yan. Hindi ho basta-basta yung mga ranggo ng mga nagsasalita. Hindi ho yung mga, yung mga nasa mababang ranggo lang nung naging nasa serbisyo ho sila. O class 88 ho pala, PMA class 88, 1988. Etong si Sir Wilkins. Yung mga nagpapakita na simpatsya, mga kumbaga nandoon sa circle ng mga leader at alam ho nila ang karakas ng isa't isa. At kung ikaw sinuportahan nitong mga general na to, ano ho yan? Ibig sabihin, alam nila yung karakas mo, alam nila kung paano ka magtrabaho at alam nila na wala kang bahid ng anumang korupsyon, hindi kagaya ng ibang mga congressman dyan na naglilinis-linisan. Kagaya nitong si Karapalil Walhati. This manifesto of PMA Class 88, we should not allow Quadcom to wantonly abuse power. Takong niyan. We should all stand in protest against the despicable manner by which Quadcom destroy reputation and careers built over time and through blood, sweat, and tears. Yan. Diba? Oo nga, buhay at talaga naman. Quadcom is a monster! Ako, halimaw daw ang Quadcom. Nakikinig po ba kayo? Ulitin ko ngayon, Quadcom is a monster! Halimaw ang Quadcom. It is a beast that does not even have the decency to hide in sheep's clothing. Sabi nila, buti pa yung iba, itinatago ha? Yung pagiging damit tupa. Diba? Eto, hindi na nagdamit dyan All its member are hindi na nga nagtatago Hindi na nagtatago sa sheep clothing Bulgar na yung pagiging, di ba? Mga balahura sila di ba? Are the epitome of low life. Shame on you, Quadcom. Naku po. Shame on you. Your time will come. Yan, mark it. Markahan. Dating din ang oras nyo. Naku po. Orlando, yan yung sinasabi. Kaya ang totoo na, medyo matapang talaga itong Orlando de Leon. Ibang klase din ito. Ang totoo, hindi lang yung Paduano kaya lang pinasasaringan yun. Pati yung kabaro nila. Yung General Akop. Kaya ang sabi ng iba, sir, ba't niya naman pinahihintulutan ito? Diba? Kayo po mismo. Nandiyan kayo. Nandiyan din kayo. Teka lang wag ho tayong magkalimutan. Etong si Police Colonel Grijaldo mapahanggang sa ngayon nakakulong dyan sa House of Representatives Huwag ho tayong magkalimutan, hindi lang ho itong si Sir Wilkins ang binabalahura ng mga walang yang congressman na yan. At ang salarin din ho dito, walang iba kung hindi yang si Paduano. Dapat pinahintulutan ito. Dapat wag niyong at least sawayin man lang. Di ba nga? Diba? Hindi natin alam. Yan po yung pahayag nila. Pahayag po ng mga veteranong general. Hindi po galing sa amin yan. Saglit lang. Tatanggap lang tayo ng report. Nasa NLEX pa lang ngayon si Eden at kukuha po tayo ng update. Sitwasyon just... Ayun na nga mga kababayan, kukuha ho ng update. Forward ho tayo. Tuloy At, tayo. yung mga general, kaya nga naging general yan, may inaalaga ang diyan, mga reputasyon, di ba? Yung kanilang pamilya, pangalan nila. Yung General Wilkins Villanueva, sa isang pagdinig niya, sabi niya, Sir, 28 taon ko po iningatan ng pamilya ko. At alam niyo ba niyang ang Wilkins Villanueva, 3 kami. Meron pala Wilkins Villanueva, the second, the third. 3 sila. Puro mga anak niya pa rin. Kaya so, ang isang Wilkins Villanueva, pagka dinungisan ng mga pangalan, damay yung Kaya sabi niya sa isang pagdinig, Sir, hindi ko pwedeng kalagkarin ng pangalan ko sa ganyan. Yun nga. Kasi pag sinira ko po yung Wilkins Villanueva, damay po yung aking mga anak na puro Wilkins Villanueva rin. Yun po naman ang... At siyempre, tayo naman, natin sila kilala personal. No? So, hindi kapwa niya mga hinil, nagpapatotoo ang kanyang katauhan at ang kanyang mga katangian. At saka dyan, kung yan may
kalokohan ginagawa noon pa. Oho. Hindi lang na, lilitaw at lilitaw yan. Hindi ba? Correct. Well, hindi naman tayo, Nelson, siguro wala naman tayo malinis, no? Pero para sabihin natin gano'n ng sitwasyon, ay mukhang hindi rin naman niya, malabo niya mga... Paul na. No? Yes. Sabi nga ito, ang ating, kaibigan ko ito, no? si